Pag-usapan natin mga pare ko, etong si Troy Rosario. Alam niyo bang si Rosario ay nagpapakita na ng malaking pag-unlad sa kanyang laro para sa Barangay Ginebra, San Miguel laban sa kanilang sister team na SMB noong Enero 5. Sa laban nga na ito ay nagtala siya ng 22 puntos na itinuturong ng kanyang pinakamahusay na performance sa kasalukuyan ng koponan. Well, alam naman natin ang kanyang kontribusyon ay naging susi sa pagkapanalo ng Ginebra sa score na 93-81 at nagbigay sa kanila ng ikalimang panalo sa PBA Season 49 Commissioner's Cup. Isa si Troy Rosario ay nagbibigay ng makinang na panalo sa Barangay Ginebra nung nakaraang gabi lang sa kanilang sister team at talagang ipinapakita niya na karapat dapat siya na mapunta nga sa Barangay Ginebra. Well, habang tumatagal ang laro ni Troy Rosario sa Gen 15, talagang lumalakas nga ang batang ito at talagang karapat dapat siya na mapunta sa team na ito na favorite crowd na Barangay Ginebra. Well, kayo mga parkoy, ano nga ba ang inyong masasabi dito kay Troy Rosario? Nakapag-adjust na ba siya sa sistema ni Coach Tim Cone? Well, kayo na ang sumagot yan at sasagutin natin yan maya-maya. At syempre, wag natin kakalimutan na meron pang isang player na hindi pa nababalita ngayong taon na ito. Well, pero pag-usapan rin natin si Troy Rosario. Sana nga magtuloy-tuloy na ang kanyang swerte at talagang ipinapakita niya na kung gaano siya kaimportante sa Barangay Ginebra. Well, siyempre, ano pa ba ang pag-uusapan natin ngayong susunod na play na ipapakilala ko sa inyo? Ito ngang si Renz Abando na naglaro nga sa KBL. Well, alam naman natin kung saan-saan na nga napupuntang ito si Renz Abando kung international ang pag-uusapan. Well, umpisa na natin. Samantala nga, si Renz Abando ay hindi pa pumapasok sa PBA matapos ang kanyang 2 taong paglalaro sa anyang kung Kwan Jang Red Boosters sa Korean Basketball League. Nagpaalam siya sa koponan noong Mayo. Bagaman may mga haka-haka nga tungkol sa kanyang susunod na hakbang na ipinahayag ni Abando na wala pa siyang plano na sumali sa PBA draft sa ngayon. Noong Hulyo 2024 sumali siya sa Strong Group Pilipinas para sa kumpanya sa 43rd William Jones Cup. Sa kasalukuyan wala pang opisyal na anunsyo tungkol sa kanyang susunod na destinasyon larangan ng basketball. Well, alam na natin kung sino nga ba talaga si Renz Abando, lalo na kapag ito pumasok sa Philippine Basketball Association. Dahil alam din natin na pagkakaguluhan ito si Renz Abando dahil alam natin kung ano talaga ang kalidad nito kapag naglaro na sa PBA at nakapagbigay ng sigla sa kanyang mga kasamahan. Well, kung kayo ang tatanungin, posible naman kaya magpa-draft itong si Renz Abando sa ibang koponan? Well, pwede naman siyang magpa-draft na anytime kung gugustuhin niya dahil malayo ang mararating ng batang ito. Well, hanggang dito lang tayo at huwag natin kakalimutan mag-subscribe, mag-comment, like and share and please click the bell para ma-receive ninyo lahat ng aking notifications.